Nakataas ang public storm warning signal sa ilang probinsya mula Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Auring. Hingi naman tayo ng detalye sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Salamat, Maki. Isa na nga ang tropical depression ng bagyong Auring. Nakataas ang signal number 1 sa probinsya ng Palawan, signal number 1 din sa timog na bahagi ng Negros Provinces at Siquijor Island dyan sa Visayas, gayon din sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay sa Mindanao. Huli itong namata ng Pag-asa sa layong 370 kilometers sa may silangan ng Puerto Princesa, Palawan. At taglay nito ang lakas ng hangin aabot ng 55 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 28 kilometers per hour. Base sa storm track ng Pag-asa, bukas inaasahang magla-landfall ang bagyong Auring dito sa katimugang bahagi ng Palawan. Pero dahil sa bilis ng kilos nito, malaki ang posibilidad na lalabas rin ito agad ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi, Maki. Mang Tani, so ano po yon? Dahil papalayo na naman yung bagyo, ibig sabihin po ba nito hindi na ito magpapaulan sa Mindanao? Maki, sa mga susunod na oras, maaaring mas mahinang pag-ulan na lang ang mararanasan dito sa buong Mindanao kumpara noong mga naunang pag-ulan, yun yung kaninang umaga o kagabi. Pero mas makabubuting manatiling alerto sa posibleng flash floods at landslides dyan. Lalong-lalo na itong silangang bahagi, Compostela Valley, itong Agusan del Sur, hanggang dyan sa Bukidnon, dapat po maging maingat dahil posibleng makaranas pa rin sila ng pag-ulan. Apektado rin ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Visayas, lalo na itong central part hanggang dyan sa may western section. Hanging amihan at easterlies naman ang magpapaulan dyan sa eastern at southern sections ng Luzon. Muli po nagtaas ng gale warning ang Pag-asa para sa seaboards naman ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng bansa. Yan yung Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa matataas na alon. Inaabisuhan po ang mga maglalayag na gumamit o gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang mga nabanggit na baybayin. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tani.